You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with every state
delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's Good morning, Jesus! Ayan, praise the Lord. Thank you, Lord po. Pero bago po ang lahat, no, una, nagpapasalamat po kami sa privilege na narito po kami para po ipahayag ang kagandahang loob at kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita at karanasan po na ipinaranas niya sa amin. Pero bago po uli mag-opening prayer na tayo. Hindi, pagkatapos natin mag-opening prayer. Po. Tayo po ay manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon, na kami ay pinili at hinirang niyo, Panginoon, upang makapagbahagi, Panginoon, ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na maipahayag po namin ang ganap na kalooban niyo, Panginoon. At ihanda niyo po ang puso ng bawat isa upang maunawaan, matanggap at maging guide, Lord, sa buhay nila ang aming pag-aaral na ito, Panginoon. At manatiling inspirasyon, Lord, sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pakapuspusin niyo po kami ng iyong kabanal-banalan na dugo, Panginoon. We love you, Lord. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.
Ito Ayan. po mga kapatid ay pagpapatuloy ng tungkol sa resurrection. Yan po ang pinakamaganda. Tayo po mga Kristiyano ngayon, namumuhay tayo in the resurrected power of our Lord. Kasi kung wala yung resurrected power, ay hindi nyo po ako mapapaupo dito o hindi nyo ako mapapasalita sa publiko. Isa pong ginawang maganda ni Lord ay yung sa mga pasyente lang po ako matapang magsabing, nanay, tatay, ale, mama, inumin nyo po ito. Pero yung magsalita ka sa tao na walang sakit, mahirap yun para sa akin. Naalala ko nga one time sa isang prayer meeting, ang sabi sa akin, you know what, Sister Nene, we like you here, sabi niya, but it seems that you're always shaking daw, nervous when you're speaking. Kasi yung mga kausap po, mga manager, presidente ng kumpanya, kasi sino bang hindi kakabahan? Ang alam ko lang nga magsalita sa mga pasyente. Pero salamat talaga sa kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. Ayan. Kaya Amen. bago natin simulan, Oo, sige. umawit muna tayo, Awit muna tayo. pampasigla. Sabayan niyo kami mga kapatid. Amen. Sabayan niyo po kami. Oo. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Ang buhay ko'y punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko'y punong-puno ng ligaya. Wala na ang dating bagabag sa puso ko. Ang buhay ko ngayon, punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko ngayon, punong-puno ng pag-asa. Yan. Thank you, Lord. Punong-puno ng pag-asa. Amen. Bakit kaya? Oo, kasi Here we go. Pag-uusapan po natin. Ayan. Before po tayo mag-proceed, anuhin po muna natin itong ating memory verse of the week Yes. na matatagpuan po natin sa Ephesians 1 verse 12. That we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. At sa Tagalog naman po, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kalwalhatian. Amen. Efeso 1:12. Amen. Ayan po ang ating memory verse of the week. Yes. Ayan po. Tunay nga po na talagang... Magbalik tanaw tayo, ano sige muna po. natin uli yung meaning ng resurrection. Yes, sige po. Balik tanaw Sige lang po. tayo. Ito natuwa po ako dito sa IHD Bible. Sabi niya, yung resurrection of Christ is one of the cardinal facts and doctrines of the gospel. So, if Christ was not risen, our faith is in vain. Alam natin yan sa 1 Corinthians 15:14. The whole of the New Testament revelation rests on this as an historical fact. Yes, historical siya, pero sa atin buhay hanggang ngayon. On the day of Pentecost, Peter argued the necessity of Christ's resurrection from the prediction in sa Psalm 16. Pag binasa natin yan, sabi niya, you will not allow your servant to rot in grave. Sa Acts 2:24-28, in his own discourses also, our Lord clearly intimates His resurrection. Sa Matthew 20 verse 19, Mark 9:9, Mark 14:28, Luke 18:33, and John 2:19 and 22. Makikita din po natin that the evangelist, yung mga apat na gospel writer, give circumstantial account. Kaya meron pong witness, kaya hindi pwedeng, gaya ng sabi ng mga Muslim, na hindi namatay, nabuhay ang ating Panginoon. Connected with the event, and the apostles also in their public teaching largely insist upon it. Tapos ito nga po, bago ko sabihin, yung 10 different appearances of our risen Lord are recorded in the New Testament. Ito mamaya po sasabihin ko, mauna ako. mauna ka na. Ayun. Hindi kasi nung nag-aaral ako nito, nung nasabihan kami ni Pastor kagabi. Pero
earlier pa naman, inaaral na namin kasi binigyan na nga kami ng assignment tungkol dito. So, na-push talaga ng todo. Kasi, di ba, sa Bible kasi meron palang 10 events na people raised from the dead, including na rin yung resurrection ni Jesus Christ. Nakakatuwa kasi nung inaaral ko, nung binabasa ko siya, merong mga parang napapanood ko sa TV. Kasi syempre yung mga story na to na raised from the dead, bali 3 yung nasa Old Testament and 7 naman yung nasa New Testament. Tapos doon sa parehas na Old and New Testament, merong mga medyong comedy. Pero yung mga sikat kasi sa atin na yung alam natin na story from yung dati pa sa children ministry, 'di ba, yung si Lazarus, 'di ba? Tapos yung the son of a widow ng Zarephath, Yes, yung humingi na lang ng tubig si Elias, tapos yun yung nag-provide pati pagkain, tapos namatay yung anak niya, 'di ba? Tapos hiniling ni Elias sa Diyos na buhayin ulit, kaya nabuhay. Yun yung una. Tapos matatagpuan po yun sa 1 Kings. Tapos yung pangalawa naman, yung the son of the Shunammite woman, siya naman yung mayaman na nagpagawa ng bahay ng worker na provide ng pagkain, room at saka ilaw dun sa worker, dahil lagi nga doon nagpupunta doon sila Elisha at saka si Gehazi. Tapos yung una si Elijah, ngayon si Elisha tapos ang classic yan na, sasabihin mo yung namatay siya. Yun yung matindi. Yun ang classic. Yun yung matindi. Yun yung pangalawa na nabuhay, nabuhay yung isang namatay. Sa Old Testament. Ito sa pangatlo, paano ko ba sasabihin to? Nakakatawa. Parang kasi yung napapanood natin sa TV, mga palabas dati, yung classical nga na sinasabi ni Mama Nene. Na kasi nung panahon ng Israelites, yung namatay na si Elisha. Tapos 'di ba yung mga Moabites nagpa-fight pa sila with the Israelites. Tapos ang nangyari, ililibing na yung isang Israelites, tapos bigla nakita nila nandoon na yung mga tawag nito, mga kalaban nila, yung mga tawag na wala. Basta yung mga kalaban nila. Basta yung mga kalaban nila. Ini-imagine ko kasi nung binabasa ko siya, nung inaaral ko siya, para siyang teleserye na medyo may comedy. Sa taranta nila, hinagis nila yung bangkay nung Israelites na tumama yung bangkay dun sa pinaglibingan sa kalansay ni Elisha at nabuhay. Yes, imagine nyo naman yung ganong klase ng resurrection. Yun sa Old Testament pa lang yun, di ba? Sa New Testament, meron pang 7, di ba? 10 dito sa akin. 10 nga. 3 po yung sa Old Testament, ito nga, yung sa Shunammite, tapos yung sa Israelites. Tapos sa New Testament naman, yung binuhay naman ni Jesus na yung daughter of Jairus, di ba? Yung namatay lang na anak na babae, di ba? Tapos yung ipatong lang yung kamay daw ni Lord ay mabubuhay, di ba? Tapos yung the son of the widow of Nain. Yung nasalubong nila yung paglilibing nung bata, tapos iyak nang iyak yung widow. So naawa si Jesus, tapos pinag-pray niya, sabi niya, tumayo ka, binata. Kaya yun, another story yun. Nakakatuwa rin talagang pag-aralan, di ba? Tapos yung kay Lazarus nga. Tapos yung kay Dorcas, yung si Peter naman yung ginamit ni Lord para mabuhay tong babaeng yung matulungin, yung mapagkawang gawa. Tapos sila yung nagpe-prepare. Tapos nung namatay yun, hiniling nila kay Peter na ipag-pray yun para mabuhay. Tapos ito pa isa na talagang alam ko napag-aralan natin. Ito yung sa Acts 20.
Yung kaya po tayo mga natatandaan nyo yun. Kaya po tayo mga nagtuturo. Tayo matutulog. At yung mga nakikinig, wag pong matutulog. At Lalo na kung nakaupo ka sa bintana. Diba? Yung, diba? Yung wag pong matutulog, Kuya Arnold, Kung diba? nakaupo ka sa bintana. Kung ikaw yung nakikinig ng salita ng Diyos, huwag kang matutulog, kapatid. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung tulog. Gisingin niyo. Ayun, kasi warning to. Si Eutico, di ba? Kaya nang in-imagine ko sa Old Testament, yung patay hinagis, tapos tumama sa kalansay na buhay. Ito naman, yung nakikinig siya habang nagpipreach, nakatulog siya ng mahimbing at nahulog, namatay. Pero, nabuhay itong muli, niyakap siya ni Pablo. Tapos sabi niya sa crowd, kasi nagkagulo, di ba? Dahil syempre nakikinig, tapos namatay. Sabi niya, buhay siya. So yun yung mga naganap. Tapos syempre yung a large number of saints after Jesus' resurrections na matatagpuan natin sa Matthew 27. And yun nga, yung si Jesus. Among all those things, yung mga nabuhay na muli, only the life of Jesus, only the resurrection of Jesus is the real resurrections. Kasi po, syempre, everyone naman talaga ay nabuhay nga. Pero dun pa rin sila sa corruptible body nila. Yes, pero si Jesus hindi. Glory. At ito nga, yung glorified body na yung ipresent ni Lord sa atin. At yun nga, sana ba ako? Ayun. Basahin ko po sa inyo yung nasa Matthew 28 verse 5. Ito po yung pinaka message ko po for this day na may follow-up naman po si Ninang Nene. Asan yung Bible ko? Ayun. Ito po, sa Matthew 28 verse 5. Sabi po dito, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Ayun, thank you Lord. Nakakatuwa naman pong pag-aralan. Doon pa nga lang po doon sa mga binuhay na patay, ay may mga drama, may mga aksyon, at may mga comedy. Pero masarap pong pag-aralan para magkaroon po tayo ng realization ng katatayuan natin bilang isang mananampalataya. Kung ano po yung halaga ng pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga sabi nga po dito ng anghel, ito yung kanyang announcement. Meron po akong 4 na nakita rito na lesson. Sabi dito, sa una, di ba sinabi, huwag kayong matakot. Sinabi niya, huwag kayong matakot. Usually kasi, pag may mga ganong balita, natatakot tayo, di ba? May mga ganong balita. Pero, ang reality po ng resurrection of Jesus brings joy and not fear. So, meron po mga panahon tayo na natatakot tayo, or madami pong mga bumabagabag sa pag-iisip natin, sa ating mga hinaharap na circumstances. Tandaan po natin, kasama na po yun na namatay nung ang Diyos ay napako sa krus. At ang kapag-asahan po ng kanyang muling pagkabuhay ay ito na po yung ating nakakamtan at ini-enjoy. Kaya pag kayo po ay natatakot, remember the empty tomb. Na alam natin na may Diyos na buhay na kasama tayo everywhere we go. He will never forsake us. He will never abandon us. Look back on my old life po. Ito na po. Nagmamadali daw ako. Ayan, look. Number 1 pa lang naman po yun eh. Ipaano ko lang po yung aking old life. Gusto mo ba mahaba, Mama Ne? Ma-action ba? Gusto mo ba? Kasi po, ang old life ko po naman kasi noon, hindi naman ako masyadong masamang ugali, di ba? Hindi ako nagpapasample ng masamang ugali. Patay na po kasi yung dating tata, bago na po ang buhay ko ngayon kay Lord. Kaya maikwento ko lang po na hindi naman talaga ako pasaway. Elementary, active na rin naman sa church. Tapos high school, na-start akong tawagin ni Lord sa Kogyo Prayer Group sa Bagong Nayon.
iba rin kasi yung style ko. Pagdating ko ng college, yun, na-involve ako sa, imperialismo, ibagsak, isulong ang komunismo. Ganun po ang naging buhay ko noon. Nung may college days, isa pong scholar ng bayan na lumalaban sa bayan. Hindi po ba? Pero kasi noon, udyok po yun ng udyok po yun ng siguro ng crowd. Pero kasi nung nagpa-LSS ako, seryoso naman talaga ako kay Lord. Alam ko na talagang, tinanggap ko talaga si Lord. Tinanggap ko si Lord. Pero nung napunta talaga ako sa mga crowd, siguro nagkamali ako ng crowd. Kaya actually nagamit ko pa yung Bible study na escape ko. Ang kinatatakutan ko dati noon, wala naman akong kinatatakutan noon kasi masyado akong lumalaban. Ang kinatatakutan ko lang talaga yung mama ko. Hi, Ma! Alam kong nanonood ka. Nasa Bohol po sila ngayon. Dinadalaw, kumbaga may reunion with her, brothers and sisters na nasa Katigbian, Bohol. Ayan po. Tsaka yung aking kapatid, sila May at tsaka mga pamangkin. Ayun. Siya lang talaga kinatatakutan ko. So one time, nagpunta ako sa rally sa Senado. Kasi hindi ko na ma-recall kung ano yung issue namin doon. Ma-attend na ako, na LSS na rin nga ako. Lang ako. Tapos, kami yung natuto kasi ko doon mag-room to room. Talagang, na-orient ako na sino pa ang magbabago, sino pa ang gagamitin para magbago ang lipunan, kundi yung mga kabataan. Yun yung na masyado akong na-hook sa ganong sitwasyon. Masyadong siguro yung doon pala nagsisimula yung mabuild yung personality kong masyadong palaban. Pero hindi talaga ako palaban, takot ako sa nanay ko. Nasisinturon ako noon, nakakawayan ako noon. So, nung nangyari yun, Bible study yun Ang Senado pa dati doon sa may malapit sa daanan ng Palagusnilad. So, diba doon sa Manila. So, Bible study noon, alam ko si Ate Jeng, imimit ko sa Jade Vine pa ang Bible study. Isa ako sa naatasang maging frontliner nung aming grupo. Di pag sinabing frontliner, kami yung mga nakaganon. Kami yung binobombahan ng mga tubig. Dinanas ko po yun. Kita nyo, ang ganda na ng buhay ko. Dinanas ko pa yun. Nabombahan din po kami ng tubig. Ang nangyari nun sa akin ay punit-punit po ang pantalon ko at nakauwi ako ng Kogyo na isa lang ang sapatos. Tapos ang ginawa ko dun sa sapatos ko, dahil nga takot ako sa nanay ko, yung sapatos ay tinago ko sa bubong. Para pag hinanap ni Mama sa bahay, bakit ko lang yung sapatos dito? Hindi ko sasabihin na ako ang gumamit kasi naghihiraman lang naman kami nun. Hindi ko sasabihin na ako ang gumamit at naiwan ko yung isa at di ko na makita. Tapos yung pantalon ko, tinapon ko na sa ilog. Kasi tabing ilog kami dun sa Kogyo. Yun yung nangyari sa akin. Pero, thank you Lord at hindi inalaw ni Lord na magpatuloy ako sa ganong gawain. At yun nga, ngayon nga na-realize ko na madami rin pala akong sinayang nung panahon na tinanggap ko si Lord na nagpaikot-ikot pa ako. Tapos, yun nga, nung nasa ganong klase ako ng pamumuhay, nag-decide naman ako na mag-stop na. So, hindi ako nakasama dun sa mga grupo na sumanib sa isa pang higher group na kumakalaban sa gobyerno that time. Ang nangyari naman sa akin, na-employ ako sa Justice. So, iba naman ang lifestyle na ko dito, na involved ko. So, out of 72 employees, 2 lang kaming babae dito. At lahat sila may background sa military at saka criminology sa PNP, mga graduate ng criminology. Ang background ko lang, yung papa ko ay sundalo. Tapos yung mga dating kasamahan ni Papa, ay yun ang mga boss ko dun sa... Bata na yan ang gusto ko, criminology. Ganon din ako Gusto kong mag-military nun, mag-PMA nun, pero hindi inalaw ni Lord. Kasi ang inalaw ni Lord, maging sundalo ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita at kabutihan. Kaya iyon. So, yun nga, nasa DOJ ako. Na-experience ko naman na yung mga kasama ko, malalakas tumoma, pero bata pa ako,
nagiinom na rin ako. Yun lang yung tanging bisyo ko. Lord, sorry Lord. Yun lang naman ang naging bisyo ko na kahit na na LSS ako noon, uma-attend ako, umiinom talaga ako. At talagang nakakatuwa, ma-share ko lang din sila, Sister Bing Francisco at saka si Pichi. Naging ano sila sa pag nag-share kasi sila sa CSM, sa youth dati, talagang na-inspire ako kasi grabe yung pagtanggi nila sa mga ganong mga temptation, pati sa mga examinations, kasi syempre nag-aaral pa nun. Talagang ganon kasi, nasa Justice ako, si Bing nasa UP Manila. Ando siya nag-aaral. So nakikita kami doon ni Bing. Tapos nagkakaroon kami ng nagkakasharean, tapos nagkakasama nga kami sa youth. Kaya pag kami mga ganun silang share, hindi ako may imig, na-inspire naman ako na agad nila, hindi sila natukso na gawin yung ganun. Pero kasi nga, dahil yung mga kasamahan ko, mga military, so nakasanayan ko na yung makita na nag-aaway sila, nagkakagulo sila, magiinuman sila, para lang makaiwas na hindi sila magpatayan, ako yung na-assign na itabi yung kanilang mga baril. So, ako yung nagtatabi ng baril nila para hindi sila mag-away-away. Tapos may one time pa nga na nakainom na sila at kinukulit nila ako dun sa mga baril na tinago ko. So pag gano'n, ang sasabihin ko lang sa kanila, susumbong ko kayo sa asawa nyo, tatawagan ko yung asawa nyo. So nagbe-behave naman sila nun. At alam nila yon na takusa. Mga matatapang din sila Pero pag sinabi ko na, sige kayo, ayaw kayo dyan, sumbong kayo sa asawa, tatawagan ko lang yon. Kaya ganun yung naging buhay ko. Tsaka uma-attend ako ng fellowship, may baril talaga ako sa Glorieta. Nasa likod ko, nasa ko. Tapos kasama ko si Bong umuuwi kasi dito siya sa may Bali 15. Tapos sa Fortunata ako, doon niya ako ibinababa. Di alam ni Bong na may dala akong baril. Ayun, ganun yung aking mga karanasan. Nakikita ko yung mga maling kalakaran ng buhay nang wala sa Panginoon. Kaya na-realize ko nga nung inaaral ko to, grabe pala yung blessing ko kay Lord na maranasan yung buhay na inayos na niya, maranasan, extended to my family, pati dun sa kila mama at sa mga pamangkin at kapatid ko. Nararanasan na nila yung mga pinararanas ni Lord sa akin. Sabi nga, huwag kang matakot na tanggapin si Kristo. Hindi dahil sa ibibigay niya lahat sa'yo. Hindi dahil sa raranasan mo rin yung hirap. Pero tanggapin natin si Kristo dahil alam natin na may kapag-asahan tayo sa bawat salita niya, sa buhay na ibinigay niya nung siya'y mamatay sa krus at muling mabuhay. Kaya sabi ko nga, grabe, dapat hindi talaga ma-waste yung kamatayan ni Lord at yung pagkabuhay niya. Doon lang sa mga kasalanan na alam mong hindi naman dapat tamang gawin. At saka, alam mong hindi ka naman nagbe-benefit. Kaya, thank you Lord. Kaya nga sabi dito dun sa, sabi nga, do not be afraid. Kasi, yung reality ng resurrection brings joy and not fear. So, magalak tayo dahil nabuhay ng muli ang Panginoon. Tapos sabi nga, the resurrection is seen as proof that Jesus is the Son of God, fulfilling His role as Savior and Messiah. Siya yung ating tagapagligtas mula sa kasalanan at nangakong magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan kasama siya. Yun talaga yung kapag-asahan ng buhay Kristiyano. Yung sinabi nga ni Ninang, yung sa halaga ng resurrected life ng Panginoon. So number 2 sa buhay, yung message ng angel para sa tao. Number 2 is, He is not here. Diba sabi niya dito sa sabi niya, wala siya dito. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Wala na siya rito. Sabi niya, Jesus is not dead and is not to be looked for among dead. Hindi napatay ang Diyos kasi siya ay buhay at kasama nating mga taong pinili niya at hinirang niya. Isa pa pong word ng resurrection na talagang na-overwhelmed ako. Dito po sa Ephesians 1 verse 18 to 20. Sabi niya po dito. Teka po. Nawala. Sabi niya po dito sa Ephesians 1, 18 to 20.
Sige nang. Di ba yan yung yung binalita ng mga guards na ninakaw daw yung body ni Jesus? Ayun, mamaya. Alam mo, napakagandang Sa number 3 yun lang. lang. Sige. At basahin ko muna Okay, yung sa Ephesians. Nag-ano ako eh. Oo nga, nagmadali eh. Natuwa Pero na ako kasi nga. totoo rin naman. Oh, Susunod, kasi susunod yan yung naman na the power yun. that Yes. that Ito sa rose Ephesians, Jesus. Ayan. yung calling sa atin ng Panginoon. Sabi niya sa Ephesians 1:18-20, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman nyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. O imagine, Oh, di ba diba? sasabog ang utak mo niyan? Kapangyarihan na Diba? nagbuhay kay Kristo Yun, nasa na atin. ibinigay sa Grabe. atin, na nananalig sa Oo, Kanya. Yun, Naku, di ba? Thank you, Lord, yan talaga. Oo, kaya kaya- sabi ni, excuse me, Oo. naalala ko, sabi nga ni Lord, di ba? You will do even greater things. Yes, Oo. yes. Kasi isipin mo, yun ang Oo. ginamit, ibinigay sa atin na nananalig sa Kanya. Why waste? Sayang, mga kapatid. Pahalagahan natin yung buhay ng Diyos na namatay at muli siyang nabuhay. Yung Yes. resurrected life, yung power of the resurrected life. Kasi iyon din ang ginamit, binibigay ng Diyos sa atin. Tatanggihan mo ba yung blessing na yun, kapatid? Yeah, oo, biro Tatanggihan mo, nyo no? ba yun? Nakaka-overwhelm talaga. So sabi nga dito sa number 3 din, dun sa message ng angel, sabi dito, come and see, halika. Tingnan nyo, wala nang laman yung tomb. Wala nang laman. Kasi nga, buhay na ang Diyos. Diba? Ito nga yung sinasabi ni Ninang, that the resurrection is a historical fact. Sa mga unbelievers, sa mga hindi din naniniwala sa Diyos, ang sasabihin niyan, ay, imposible yan. Oo, Dito, ninakaw daw imposible yung katawan yan. eh, sabi ng mga guards, sabi yan ng pinamalita mga nila. Pharisees, ninakaw daw yung katawan ni Lord. Kasi, ayaw nilang tanggapin yung pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Sabi ng mga atheist, kalokohan daw yan, yung di naniniwala sa Diyos, di ba? Sabi yung kalokohan lang yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay, hindi daw totoo yun, di ba? Kasali ba dyan news. yung Fake kaugalian news. ng pagnanakaw noon? Ay, hindi ko na. Naisishare Sige, ba? share mo Kasi nga. ang kaugalian ng pagnanakaw noon, alam niyo mga kapatid, pagka magnanakaw noong panahon ng mga Israelite, ang nanakawin yung damit kasi mahal ang damit. Tapos iwanan nila ang katawan, wala na silang pakialam doon. Pero sabi nga, kung ninakaw, bakit dinala pati katawan? Buo, wala buo. eh. Kaya tapos nakatiklop pa ang mga clothes. Dapat, ang mahal kasi nung damit ni Lord, Yes, seamless yun oo. pinagsugalan nga eh. Oo. Kaya hindi talaga totoo na yung pinamalita nila na ninakaw yung Yun. katawan. Kaya nung una pa man, uso na talaga yung fake news, mga kapatid. Oo. Fake news talaga, kaya mag-iingat, di ba? Pero sa ating mga believer, Yes. ang pagkabuhay ng muli ng Panginoon, it is our glorious hope, di po ba? Talagang, sabi nga dito, it is offered salvation from sin and the promise of eternal life. Kumbaga, yung pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesukristo, iyon ang cornerstone of Christianity. Yung sinabi mo, yung walang kwenta yung pagsasalita natin dito, pagpapahayag, kung hindi Hindi nabuhay siya muli nabuhay. ang Diyos, di ba? Kaya ito ay historical fact, mga kapatid, na talagang nasusulat, every details nakasulat na. Oo, kasi may witnesses. Yes, yan, yun. ang May mga magtibay. witnesses. Yeah. Yun na yung papasok na yun lang. Oo. Kasi sabi dito, di ba? Sabi dito, go quickly and tell. Yes. They were to spread the joy of the resurrection, and we too spread this great news. Kaya tayo pong tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Ito po yung ating pagtawag. Ito po yung calling para sa atin na let's spread the good news. Hindi lang ikaw ang makinabang dun sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon.
ipahayag natin ang magandang kalooban ng Panginoon sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating mga nakakasalamuha sa araw-araw. Dahil iyon ay, kumbaga, yun ang order sa ating mga Christian, to spread the gospel, na ang Diyos ay nabuhay ng muli. At iyon nga, sabi nga ni Mama Nene, meron yung mga witnesses, di ba? Siyempre, unang-una na yung sinabihan ng anghel, yung babae, na halika, tapos si Mary Magdalene, yung disciples, si Peter, si Apostle, si Thomas, at yung large group of followers na matatagpuan natin sa 1 Corinthians 15. So, for that, pasok, Mama Ne. Thank you, Lord. Oo nga, ang una po, yung 10 kasi dito sa Bible, yung si Mary Magdalene, di ba? Umiiyak pa nga siya. Hindi niya naalaman na nasa tabi niya na si Lord. So, ang pangalawa po, yung certain woman, yung other Mary, yung sana ay mag-aano ng kanyang katawan. Oo, mag-embalm. Sila Salome, si Joanna, tsaka yung isang Mary. At tsaka yung iba pa. No, talagang, sabi nga ng mga, ma-break akong konti. Bakit daw sa babae daw una? Nagpakita si Lord. Bakit, mga kapatid? Bakit, no? Hindi, Bakit sa mga babae ako, sinabi na ano? Kasi nga sinabi? mabilis ang isip ng babae. Tapos kaysa minsan, tapos na ng bibig niya na isasabi. Kaya, pero that's Mabilis God's daw grace magsalita and mga favor babae. upon us. O, di ba? Amen. So, number 3 kay Peter, no? Na tumakbo agad siya. Tapos ang number 4, yung sa 2 disciple nga, yung sa walk in Emmaus. Tapos ang number 5, yung sa 10 disciples, wala dito si Tomas. Kaya nung nagpakita, sabi niya, ay, kailangan malaman ko prueba. Oo. So, doubting Thomas pala to. oo. Kasi alam niyo mga kapatid, kaya maano ito sa akin, mahalaga. Kasi laging sinasabi ng brother ko, hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Sabi ko, what if it is true? Tapos, Kasi Mama Nene, from ano kay, At saka ang ano nila, hindi daw pwedeng mamatay kasi Diyos nga siya. Parang inaano natin, minimenos daw ang pagkatao ni Kristo bilang propeta lang sa kanila, na namatay siya. Pero sabi ko, pinatotohanan niya na Diyos siya because He rose Himself from the dead. Yun ang sinasabi ko lagi. Binuhay niya yung, nabuhay siyang mag-uli. Kasi yung lahat ng sinabi niya, pinatotohanan niya. Tapos yung sa 11, so, and above 500 brethren at once at an appointed place sa Galilee. No, matatagpuan sa 1 Corinthians 15:6, no? At saka, of course, sa Matthew 28. Tapos kay James din, sabi dito, to James sa 1 Corinthians 15:7. No, for what reason din natin alam, kasi sabi dito, under what circumstances we are not informed. Hindi rin sinabi ng Bible. Pero meron siyang letter. Kaya I'm sure itong mga nasumulat sa New Testament na meron silang pangalan, sila yung nakakita. Kaya nga sabi ni John, yung nakita namin, narinig namin, yun ang ipinapahayag namin sa inyo. Kahit ako po, hindi rin po ako tatapang na magsalitang ganito kung di ko narinig yung tinig na yon. Biro mo, tawagin akong anak, samantalang alibuga nga prodigal nga. Tawagin kang anak ng Diyos na banal, na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa. Naku mga kapatid, kung hindi ka susunod dun sa tinig na yon, ewan ko na lang. Yun ang marami kasi nagsabi nung sumunod na ako kay Lord. I think it's foolishness, sabi nung isa. Foolishness daw yung ginawa ko kasi biro mo, nurse ka, iba nagpapakahirap maging nurse, no? Kasi pag nurse ka, ang tingin nila, pa nun, no? 20s lang ako noon, dollar talaga. Biro mo, tas panganay pa ako, Pero nung narinig ka yun, my child, your sins are forgiven. Come and follow me. Hindi ko alam kung saan ako susunod Pero alam ko na meron ako magandang pupuntahan. Kasi yun yung narinig ko lang na nagsabi sa akin, my sins are forgiven. Pag inisa-isa ko, ang dami. Oo, hindi ko na kayang Pero grabe, pinatawad ako. Kaya yun, no? Tapos sabi pa dito, yung si James, yung sa 10, to the apostles immediately before the ascension. They accompanied him from Jerusalem to Mount Olivet, and there they saw him ascend, till a cloud received him out of the sight. Sa Mark 16:19.
Kaya nga sabi ng ano na ito, mayroon pang 11 pala. In addition, sabi niya, to the above mentioned might be made of Christ's manifestation of Himself to Paul at Damascus. Di ba narinig niya rin ang tinig? Kaya itong Acts 9 sa akin, isa din niyang maano sa akin. Dahil narinig lang ni Paul, sabi nga niya, ako yung sa lahat ng mga apostol, ako yung kakaiba daw ang kanyang pagiging born again. Kasi nga, narinig niya ang tinig ni Lord. Pero alam niyo, ako sinabihan nga ako ng hipag ko, nag-hallucinate lang ako. Kung nag-hallucinate ako, mga kapatid, wala po ako dito. Dapat nandun ako sa Ward 23, kung sa Biluna. Dapat nasa basement po ako ng Makati. Pero I thank God and give glory and honor to Him. Wala po ako doon. Narito po ako sa inyong harapan. Malakas. Na pagpapatotoo. Kasi kung nagsisinungaling naman ako, gagawin ko. Paano ko gagawin? Yun narinig Pero ko yan. napakahirap para sa'yo noon, di ba? Oo, kasi panganay ka, single mother ka. Tapos, yung nga, dati ka pang Muslim. At talagang sa Muslim, pagka na-convert ka sa Christian, patay. Wala nang ano yan. At thank you, Lord, dahil si Arab. Jesus ang iyong Yes, hindi ka oo. buhay ka. Yes, oo. Kaya nga sabi dito, it is worthy of note that it is distinctly related that on most of this occasion, our Lord afforded His disciples the amplest opportunity of testing the fact of His resurrection. Kaya biro mo, lumusod siya sa pader, no? Oo nga eh. Grabe. Alam niyo mga kapatid, kung pagmumuni-munihan lang natin ang pagkabuhay na mag-uli, hindi tayo yung mga Kristiyanong lulugo-lugo. Ay, Kaya kasi, pag binasa mo talaga, oo, parang kayong ma-invigorate na kahit na nga yung physically, merong campaign. Ako talaga naranasan ko yung first time sa edad ko na ito na yung tinutusok yung tuhod. Tinutusok parang sabi ko, ano ito, kinukulam? Parang may tumutusok sa tuhod ko na talagang sobra ang pain. Tapos ito naman, yung stiff neck, grabe din yung pain. Pero dahil nga alam kong buhay yung Diyos, ang Diyos natin, sinasabi ko lang, praise God, thank you Lord, praise Amen. God. Ganun lang ako pag may pain. Kaya nga akala ng iba, wala akong nararamdaman mga kapatid. Marami akong masasakit na karanasan na salamat sa pagkabuhay na mag-uli na nakakayanan. Yes. Kaya nga, maiisingit ko ito. I thank God, narinig ko si Billy Graham na nagsabi, if you're 60 years old and above and you're still alive, sabi niya, don't underestimate the power of the resurrected life in us. Amen. Huwag natin i-underestimate. Sabi niya, hindi tayo forgotten. Yes. At tandaan po natin, hindi lang ang mga senior, na kasi nalulungkot ako pag sinasabi ang mga senior, nasa terminal. Lahat po ng tao nasa terminal. Sabi nag-aantay na lang. Oo, nag-aantay na lang. Alam niyo bakit? Kasi if you go to the cemetery, ang mga patay, may baby, may teenager. Kasi lahat Oo. naman na tayo nag-aantay na lang Yes. talaga. Pero hindi tayo mag-aantay na. At ang mamatay kagandahan na lang, ng ganon. ating pag-aantay kay Lord, Yes. yung ini-enjoy natin, yung pangako niya Oo, na buhay na ganap at kasiyasiya. Yes, oo mga kapatid. Kaya wag nating minosin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. Biro mo yung patay na buhay, hindi nga natin gagawin yun. Hindi tayo sabi, oy, mabuhay ka mag-uli. Pero magugulat tayo pag nagtatanim tayo, nabubuhay, di ba? Pero may isa pang resurrection tayo na hindi natin yung sa Ezekiel 37. Sabi, prophesy to the bone. Oo, yung pa yun. Oo, biro mo halo-halo. Oo, halo-halo. Pero nagtagpo-tagpo. Join. Hindi ba kapangyarihan yan? Alam niyo mga kapatid, para masigla ang buhay Kristiyano natin, yun lagi namin sinasabi, basa tayo ng Bible. Yes. Totoo, historical event. Pero pag inisip natin na ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos kinabukasan, ay yung sinasamba natin ngayon, malaki ang magagawa niya sa buhay natin. Huwag nating hayaan na yung frailty ng ating pagkatao ay igupo tayo. Yes. At saka mag-antay na lang tayo dito sa tumba-tumba. Don't Malapit put it na into ako waste. patay. Oo. O yung mamamatay na lang ako. Antayin ko na. Wag mga kapatid. Sabi nga ni Billy Graham, alam nyo ba na kung sino ang kinakatakutan daw ng mga demonyo ay yung mga senior who stood the test of time. Hindi mo na daw sila mape-persuade na, ito mag-own ka ng ganito, mga kastilyo, mga magagandang, hindi mo na sila maiingganyo. Natutuwa din nga ako sa sa ating mga
kapatiran, yung mga senior, Yes. mga senior plus na nga, pero hindi sila pumapayag na hindi magagamit ni Lord. Sila Yes. Nanay Feli, Sister Josie, humahayo pa sila. Yes. At saka yung mga natin, mga brothers din nating senior, di ba? Oo. Yung mga nagka-choir pa, di ba? So iba talaga yung habang nag-aantay ka kay Lord, ini-enjoy mo na yung mga pagpapalang inihanda niya, inilaan niya. Tapos yung lagi kang na-excite, Lord, ano na naman kaya Oh, ibibigay niyo? Ano na naman Right. kayo mararanasan Oo. ko? Biro hindi, sabi nga ni Billy Graham, anino pa lang daw ng isang senior na pinatatag ng panahon ay nanginginig na sa takot ang demonyo. O, biro mo yan, sabi. Kaya alam niyo, nung narinig ko yun, na-engross nga akong, sabi ko, wow! Sabi niya, because you have the power of the resurrection, mga kapatid. Kaya wag nating hayaan, igupo tayo niyan. At Pero antayin totoo na naman lang. din kasi, Mama Nen, na may mga problema rin dumarating sa buhay ng Hindi Kristiyano. naman natin sinasabi na wag, Yes, do not hear oo. what we are not saying. Oo. Ang sinasabi Pero, lang natin, oo. ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli can supersede the Yes, natural. oo. Maganda kasi talaga yung supernatural nga. namnamin natin yung salita ng Diyos. Yes, Na oo. lagi niyang ipinapaalala sa atin na talagang wag huminto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi Right. yun yung guide natin na sa kabila ng circumstances, may enjoy mo pa rin yung buhay. Hindi yung, Yes. ay, Oo. di ba? Sayang. Oo, parang, Sayang. kasi ganito na ako, makakalimutin. Ikaw lang. Ayoko nga sabihin. Oo, Oo, nga. Sayang makakalimutin. Alam nyo ba, 1 Corinthians 2:16, we have however the mind of Christ. Kaya wag natin niyang minosin, mga kapatid, the person of the resurrected life is Christ is in us, nasa Di ba? atin. Sabi nga sa Ephesians, di ba yung Oo, binasa oo, natin, oo. di ba? At sabi nga na marami mga ngaral, hindi yung maliit na Holy Spirit, hindi daw medium size. The whole of the Holy Spirit is in us. Kaya nga, di ba, nag-end si Sister Ria nung last Monday, He is, in Him, with Him, and through Him. Maski ang misa, nag-e-end ng ganun din. Kasi yan ang reality. When you always speak of the supernatural, kaya nandito na tayo sa spiritual realm. Though we are in the world, but we are not of this world. Yun ang reality, mga kapatid. Kasi ako ang binigay sa akin ni Lord na word ay dito sa yung sa Philippians 3. Ayan na naman. Dito kasi ito ayaw siya pumunta, thank you Lord. Ito sa amplified version ko siya, amplified classic version. Alam niyo naman tong amplified, meron siya naka-enclose. Sabi dito ni Pablo sa 10 and 11 ng Philippians, for my determined purpose is that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power, tapos nilagay niya, outflowing from His resurrection, which it exerts over believers. So sabi niya, overflowing yung kapangyarihan. Paano ito Yes. nag-overflow? Yung joy natin, yung sigla natin. oo. Kaya Kasi nga, what we believe is what we behave. yes, Yeah, right. yan. Oo, parang, si Prince. Oo, si Prince. Yan sabi niya. Yung belief daw that Kaya mag-iingat ka sa pinaniniwalaan mo, Oo. di ba? Kaya ang kapaniwalaan ng ating bilang Kristiyano, yung magandang buhay na inilaan ng Diyos sa atin. Tapos sabi niya, that I may so share in His sufferings. Tingnan niyo inuna niya yung that I may be one with Him. Sabi niya, know the power of His resurrection and so that I will be also, sabi niya, share in His suffering. Hindi ka makakashare sa suffering ni Lord kung wala ka resurrected power. Yung biro mo, i-persecute ka kung ano-anong sabihin sa'yo dahil yung nag-hallucinate daw ako. Tapos, alam nyo, marami, I am a fool kasi sinayang ko daw yung aking profesyon. Kung iba daw nga, nangungutang pa para makapag-aral ng nursing, samantalang ako, nurse na, may lisensya. And thank you, Lord, nare-renew ko pa yung lisensya ko, mga kapatid. Praise God. Kaya marami po, yung nakunan yung anak ko. Pero alam mo, totoo talaga. Kung wala yung power of resurrection, yun lang nakunang ka. Alam mo ba ang ikakahantong sa iyo yan? Marami nagkakaroon ng mental illness because of yung depression na bunga ng na-abort na baby. Hindi lang siya isa, 2 beses. Pero I give glory and honor to God. Kasi alam, sabi ng anak ko, Mama, kung wala tayo kay Lord, siguro naloka na ako. Oh,
Yun kasi talaga Oo. yung malaking factor na talagang kaya mga kapatid, may Diyos sa buhay nung natin. nakuna ng anak ko, parang akala nyo wala lang. Pero ako, ko yun, dinamdam ko yun. Siyempre, magkakaapo ka, tapos nakunan. Talagang, salamat talaga sa resurrected life. Kasi kung wala yun, ay siguro, yung crying lady. Sabi niya, alin? Okay. Tapos sabi niya, dito, and that I may so share in His suffering and to be continually transformed in close in spirit into His likeness, even to His death, I hope. Sabi niya, kahit sa pagkamatay na mag-uli, ay maging kagaya din ni Kristo na mabuhay. Yun ang maganda mga kapatid, kaya kung tayo nagbabasa, hindi tayo mawawala ng pag-asa na ang buhay natin ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, yung nga sinasabi, nagle-level up. Maaaring hindi milyon-milyon ang pera natin sa bangko. Pero I'm very sure wala nang nangungutang sa atin ngayon, no? Meron na lang tayo, meron ka bang diyan, cash? Kasi wala akong cash. Hindi, yung medyo minsan wala ka, naubusan ka ng cash on hand, so you have to borrow cash on hand. Wow, pero cash on hand. Cash on hand. Kasi nasa electronics at saka nasa Maya and Gcash. Yun na lang singiling ka ng credit card na hindi mo naman ginasto. Sabi ko, kabuti pa kung ginamit ko na lang. Tapos singiling ka ng almost 1 million. Almost 1 million yun. Di ba yung iba nga 30,000 lang. May nagpa-pray nga 30,000 lang. Sabi niya, Sister Ne, pakipray mo naman yung kapatid ko kasi magpapakamatay na. Bakit po? May utang na 30,000. Ito almost 1 million. 400 plus. Pero Mama Nene, hindi ko ginasto yun. Hindi yun binigay sa'yo ni Lord na para magkamali ka. Oo. Ikaw nagdesisyon, kaya ka nagkamali. Gumamit ako ng Pero ang maganda, because of God's grace, unang ginawa ko, humingi ako ng tawad. Yes. Oo, for not using yung resource ni Lord rightly. At nung paghingi ko ng tawad, ang una talagang naranasan ko mga kapatid, yung kapayapaan. Kahit ako, hindi ko rin kayang ipaliwanag yung kapayapaan sa gitna nung yung kagaya, nakuna ng anak ko, pag may nangyayari sa pamilya namin, yung nakakayanan ko. Kaya totoo yun na yung walang pagsubok na hindi tayo bibigyan ng... Kasi siya ang kalakasan natin. Hindi lang siya source of strength. He is our strength. He is our joy. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko kay Lord na yung buhay na ito na pagkabuhay na mag-uli. Kung wala, bahala ka sa buhay mo at wala tayong pakialam sa kapwa natin. Kasi yung effect ng resurrected life, nagkakaroon tayo ng concern sa kapwa natin. Ito nga natuwa ako mga kapatid kasi i-integrate ko na itong tula kasi siya talaga, yung lesson na ginawan tula. Oo, 11 witnesses pala yun. Oo, tapos sa Old Testament pala 4 kasi yung sa Ezekiel, yung biro mo yung mga bones, di ba, ni-resurrect. Yun ang classic din. Aside from pagka ini-imagine mo, imagine mo, biro mo, buto ni Juan de la Cruz. Alba si Juan de la Cruz, kasi in general term, pag Pilipino, Juan de la Cruz. Pagka Amerikano, John Doe. Si John Doe, si Juan de la Cruz, Henry, si Peter. Biro mo, nagsama-sama sila by the power of the word. Ay, naku sobra mga kapatid. Kaya, huwag tayong lulugulugong ng mga Kristiyano. Kasi walang Kristiyanong talo. Amen. Kasi ang kamatayan, napagtagumpayan ni Kristo. Amen. Kaya ang demonyo. Oo. Anino pala ng Kristiyano, dapat nanginginig na siya sa takot. Sabi nga ng maraming mga ngaral, dapat wag daw tayo ang maupo sa wheelchair. Ang demonyo ang nauupo sa wheelchair, hindi tayo. Kasi nga, praise the Lord, biro mo, no? Minsan nahayaan natin na yung kapangyarihan na ito ay minemenos tayo kasi sabi ng demonyo sa atin, wala, matanda ka na. Hindi ka na pwede dyan. Kaya nga, tulad nga nung sinabi ng mga Pariseyo, di ba? Tinago nila yung bangkay ni Kristo. Ninakaw. Yung mga fake news na pinagkakalat ng ganun ang kaaway. Oo. Binubulungan tayo ng mga fake news. Kaya Pag nga. hindi ka naka-focus dun sa relasyon mo sa Diyos, na part ng relasyon mo sa Diyos, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, mawawala ka talaga. Mawawala talaga yung saysay ng resurrected life ni Lord sa buhay mo. Pagka nawala ka dun sa
tamang posisyon mo sa Panginoon. At saka may menosin natin kasi ang Oo. power na yon. Biro mo, Hindi naman ka menos-menos, di ba? Hindi kapangyariang bumuhay. At tapos nga, sino ba itong Diyos na ito? Yung manlilikha na sa kapangyarihan ng kanyang salita, ang mga bagay na nakikita natin, na Yes. i-enjoy natin, ay nalikha. Siyang gumawa. Tapos siya yung nasa atin, mga kapatid. Kaya nga nakakalungkot. Ito ako kasabi ni Charles Stanley, paano daw natin malalaman na aware tayo sa God's presence? Kasi lagi natin siya naiisip. Na talaga naman, totoo, bakit di natin siya lagi maiisip? Kasi nasa atin siya, mga kapatid. Uulit-ulitin ko, nasa atin ang Diyos na buhay. No? Hindi ko lang Amen. alam kung saan siya nakapwesto, pero ang alam ko, kasi sa heart, mayroon nakalagay bundle of his. At capital H yun, bundle of his. May parang upuan doon, tapos may parang sitaw na gano'n, tapos nakabundle. Yung mga- Sa heart, oo. Kaya doon siya nakaupo. Kaya sabi ko, Lord, grabe pala. Ako nga, ngayon ko lang na-appreciate ang anatomy and physiology. Nung nung nag-aaral ka, wala. Tinutulugan ko yung professor namin. Kaya nga tawag sa akin, Sleeping Beauty. This way, Beauty. Sleeping Beauty. Kasi nga, Saan si Beauty? oo, ang kakapal ng textbook namin. Tapos sasabihin lang ng professor, basahin mo chapter 10, ganito, ganyan. Noon, hindi ko talaga gusto ang nursing, mga kapatid. Yung I would rather be, gusto ko maging isang Sundalo rin, detective. Tapos maging lawyer. Yung mga intelligence, gano'n, mga trip mong ganon. Yung mga magsusolve ng mystery kasi kababasa ng yung Hardy Boys at saka Pocket book doon. Nancy Na Drew. mga crimes, mga gano'n. Wala na yata yun ngayon eh. Pero yun ang mga libro namin noon. So, resurrection. Di naman ito ako dito. Nakita ko resurrection. Gagawa pa sana akong tulad. Nakita ko meron ako. Sabi niya, praise the Lord, ikaw Jesus ay buhay. Sa tuwi-tuwi na'y kaagapay. Hayokong sa iyo ay mawawalay. Anong saysay ring buhay? Talaga naman. Tanging ikaw Jesus ang nagbibigay kulay. May naalala ko yung kanta dito, Nold. Pero lang, wag mo na, hindi, lang. Pag narinig ang ngalan mo, Kristo, kusang napapaawit ang puso ko. Dakilang pag-ibig, ang sayo'y, bigong buhay ko ay iyong inayos. Talagang bigong buhay talaga. Awit ako, nasa iyo galing. Hindi ko naman, na ang luha at sa ibig mo, Kristo, ay di nagmamaliw. Puso'y bihag mong bigla. Kaya ang mahalaga po talaga, pabihag natin yung puso natin, yung surrender. Araw-araw yan pag nakasuko. Kaya nga po ako nagtataka, yung favorite ni si Oswald Chambers, 10 years lang po siya naging Pero pag binasa niyo po yung kanilang yung mga libro ng mga sauna, yung kanilang relasyon kay Lord, parang hindi mo sila makakakitaan na sila'y nagapi. Pero kinakwento din nila, si Watchman Nee, nagkasakit. Pero alam nyo, hindi nila hina-highlight yun. Ang hina-highlight nila ay yung kapangyarihan ng Diyos na in spite of their situation, ayon ang nag-sustain sa kanila. Tayo din, mga kapatid, kaya wag natin i-highlight yun kasi yun ang gusto ng kaaway. Sino bang nagnanakaw ng kalusugan? This is Satan, he steals. Tandaan natin, kaya kung tayo hindi malusog, ninanakawan tayo ng kalusugan ni Satanas. He kills. Gusto niya tayo mamatay nang wala sa oras. And he destroys good relationship. Tayo din, he destroys our morals. Tandaan natin yan. Pero yung nga, sabi ni Billy Graham, Satan is trembling when he sees a senior, a 60-year-old and above. Sabi niya, always on his or her knees. Sabi niya gano'n, nanginginig na siya. Kaya ito pa, pagkat ikaw, Jesus, ay buhay na buhay. Tapos ito, natuto kasi ako kay Lord, yung mga lines na sinasabi niya, serenity in our hearts, tranquility in our spirit, sobriety in our minds. So yan ang nakukuha natin pag tayo ay merong kapangyarihan na pagkabuhay na mag-uli, nagiging sober tayo, kalma tayo, no? Pero there are times talaga gusto natin mag-react sa mga circumstances, nakagalit-galit, no? Kainis-inis, no? May mga marinig kang salita, tapos people who are mistreating us, no? Demeaning us, para bang
yung ang tingin nila sila yung mas magaling, ikaw na nga. Buti na lang may salita, treat others better than yourself. Amen. Kasi if you're a good singer, there will be better singer than us. Yan, meron talagang darating magaling na preacher. Ako nga natutuwa kay Aida pag nag-share. Yes. Kasi lagi niya. Glory to God Oo, talaga. glory to God siya. Kasi talagang alam na niya yon, alam niya na yon. Never siyang nagrereklamo dun sa mga dinanas niya talaga. Oo. Talagang lagi siyang may word of God. Oo, kaya thank you Lord. Huwag yun ang antayin na dumanas Wag na tayong dumanas ng ganon. Pero Alam niyo masaya siya kasi nakakatuwa talaga siya dahil alam niyo yung buhay ni Kristo na nasa kanya. Oo. Na kahit na meron siyang ganung pagsubok, masaya siya. Oo. Hindi Kaya nga, hindi siya mukhang kawawa. Never siya binibiro naging ko nga mukhang siya kawawa. kasi di ba nagkasama kami matagal sa Thailand. Oo. Talagang yung dahil sasabihin ko na ha. Napaiyak niya ako sa galit. Napaiyak niya. Yung pwede ka palang maiyak no sa galit. Kasi nga yung meron. Diretso oo. kasi siyang magsalita eh. Hindi, Very hindi prangka. salita. Yung may ginawa siya. May ginawa pala. Pero yun nga, inihingi niya na ng tawad sa akin kasi talagang hindi ko muna siya kinakausap. Pero yung nga sabi ko sa kanya, salamat naman sa Diyos na kaya lang, parang inantay mo pa nagka-cancer ka. Hindi, binibiro ko lang naman siya na gano'n. Pero yun na nga mga kapatid, wag na nating antayin na mayroong grabing mangyari sa buhay natin. Yung tandaan natin, itong physical body natin, ang nagpapalakas lang dito ay yung kapangyarihan ng Diyos. Kung wala yun, wag natin minosin yun. Kaya lagi nating lagi tayo nakatuon na ang Diyos ay kasama natin, Yes. laging sumasa Ang atin. Kristiyano kasi prone to sin talaga yan. Yes, oo. Talagang lapitin tayo talaga ng mga At temptations. saka, enemy number 1 tayo ni Satan. Oo. Talagang papatayin niya tayo hanggat maaari. Pero Na pagka alam natin yung posisyon natin sa Panginoon at kung ano ibinigay niya para sa atin, kung paano labanan yung mga ganun sitwasyon. Yes. Sabi nga, do not be afraid. Yes. Diba? Kasi si Lord laging nandyan. Manatili lang talaga 24/7. tayo. Talagang lagi kang magsisik ng Word of God kasi yun ang gagamitin mong panlaban dun sa mga temptation na laging humaharap sa'yo. Yes. Di ba nga, Mama Ne, recently kasi, makwento ko, mahaba pa yung oras, matapos ka na eh. Hindi ba meron? Parehas na tayo mabilis magsalita. Recently kasi, na-experience ko, parang meron kasi isang situation sa amin na parang nagagalit na ako dun sa isang situation na parang paulit-ulit, ba't hindi na matapos yung yung nangyayari sa'yo? Parang gusto ko ng kasi dahil nga sa, yung may mga kaibigan naman ako na makukontak ko, na pwede akong ayusin yung kung ano man yung problemang dinadanas nitong isa kong mahal sa buhay na nanonood ngayon. I love you. Sabi ko, bakit kaya sinabi niya, pwede ko naman tawagan si ganito eh. Sabihin mo nga yung totoo, galit na kasi ko. Tapos sabi na Ate Maribik, hindi ka na nabubuhay sa lumang buhay mo. Si Lord na nabubuhay sa'yo. Yes. Sabi niya ganun. So sabi ko, nagkalma ako. So anong nangyari sa akin? Nagpray ako, Lord, sorry Lord, niyo po ko, bigyan niyo ako ng mapayapang puso para umakyat sa utak ko na maging mapayapa din, na hindi ako mag-jump into conclusion na ako pa yung gagawa, hindi si Lord. Maling-mali naman po talaga na yung ikaw yung magde-decide nung bagay na sa situation na alam mong dapat magre-rely ka sa Word of God. Kaya thank you Lord dun sa mga situation natin na andyan yung mga kapatiran, mga mahal natin sa buhay na nagre-remind sa atin kung sino tayo sa buhay natin ngayon bilang mananampalataya ng Diyos. Oo, kasi alam mo, sa mundo kasi, lagi na lang natin sabihin sa mundo, hindi sa natural. Sa mundo kasi wala na tayo sa natural. Sa mundo kasi, pag may problema, tatawagan ng kapitbahay, yung mayamang kapatid, yung basta magpapaareglo, ganyan ang yung mga connections, Oo, yung kaya mga nga, ganun. kung sinong basta laging iniisip kung sinong mauutangan. Pero kay Lord, ang sabi niya, cast all your cares upon me, for I care for you. Kaya yun. Tapos yung in whatever we do, yung inner peace, no? Yes. Bibigay niya. Tapos ito pa, natuwa pa ako. Aside from this lesson, kasi nung inaaral ko yung resurrection ni Lazarus, ito yung mga natutunan ko. Sabi niya, He knows people by His name, si Lord, ang maganda. Kaya nun. Tapos ang maganda, He is a very, very personal God. Kaya nga gusto niya that we develop a personal and intimate relationship with Him. Hindi natin po pwede i-judge ang relasyon ng bawat isa
Alam mo, may akto siyang ganito. Baka at that moment, ano lang siya, medyo na-discarril. Oh, may Pero wag natin, pinagdadaanan. wag natin siya husgahan na kasi siya, hindi siya kasi ganito. Wag na natin pong sabihin yun kasi si Lord lang ang nakakaalam ng relasyon ng bawat isa sa Diyos. Lalo na at kapatiran. Yes, diba? oo. Kasi hindi natin alam, yung Kristiyano na yan, meron kasi mga tao na ayaw din nila magsabi ng kanilang nararanasan. And ina-advocate din niya ni C.S. Lewis, pagka meron ka pinagdaraanan, huwag mo ipamalita. Hayaan mo kasi mas mauuna pa ang demonyo sa yung gumawa ng paraan doon sa pinagdadaanan mo kaysa sa yung mga tao sa paligid mo. Kaya isa yung silence mas maganda, sabi niya, ang benefit. Tapos ito pang natutunan ko doon sa Raising of Lazarus. His timing is perfect nga, 'di ba? In the nick of time kasi hindi nga siya 11:59. 'Di ba? 4 na araw muna bago siya pumunta. Oo. Kaya iba ang timing ni Lord, iba ang paraan niya talaga, tandaan natin. Nangangamoy na nga daw, Oo. di ba? His Pinagbabawak ways na are siya. not our ways. His thoughts are not our thoughts. Magkaibang paraan. Parang kagaya ng pag-aaral mula sa probinsya, di ba, pupuntang Maynila. Pero ako sa anak ko, mula sa Maynila, pumunta sa probinsya. So, ganun ang Diyos. Tapos, ito pa natutunan ko, na ang Diyos ay, ang lahat ng ginagawa ng Diyos, may plano siya, may purpose siya, and it goes on to posterity. Hanggang sa yung tayo, mawala na tayo, pero mananatili pa yung plano niya at purpose niya sa mga tao. Tapos tandaan natin, siya mismo ang buhay. Kaya nga nabuhay siya His life himself. Tapos yung mga prophecy niya na, destroy this temple, and sabi niya, I will build it again. At maganda ngayon, we are the temple of the Holy Spirit. Yun ang tatandaan natin, mga kapatid. So ito pa, meron pa akong isang tula naman sa Ingles na natuwa ako. Because you live, we can face tomorrow. All fear is gone as the song goes. Now our hopes are high, for you live on high. Our flesh may die, but our spirit soar to where you are. Totoo naman, where He is, there will be. Though we may not all fully understand all of your plans, but we rest secured, for you tightly hold us in your hands. Inner peace, tranquility, serenity beyond human mind can understand. Totoo, mga kapatid, marami po akong pinagdadaanan, pero yung kapayapaan hindi ko rin po kayang ipaliwanag. Mga pangyayari sa Kailangan din kasi pamilya. dumaan para makarating ka sa finish kagaya line. nun, di ba? Yung kapatid mo, Christian na. Kung totoo siya, yung nagdala sa amin, tas nag-Muslim. Tas ngayon, puro ang declaration niya pagka-Muslim. Kung iba yun, matataranta na. Pero nagtataka po ako, hindi na ako natataranta. Alam niyo, ang isa lang sinabi ko, alam ng Diyos lahat yan, nakikita niya yan. Alam ko may takdang panahon kung kailan every knee shall bow, every awang's family, and all its affinities will bow down before Jesus and declare Him Lord. Amen. Naniniwala ako dyan. Kaya kung kailan, hindi ko po alam. Kung kamatayan ko na hindi nila sinasabi pa yun, pero alam kong mangyayari yun. Amen. Kasi salita yun ng Diyos At walang salita niya na hindi babalik sa Kanya, na hindi ginagawa ang ang nilalayo nito. Yes. Tapos our flesh may die, but our spirit soar to where He is. In our peace, exceeding joy, with you our triumphant God. Exceeding joy talaga, yung kagalakan, yung nga, nagpi-film lang dito. May isang maliit lang naman na sitwasyon yun. Nakakaiyak. Grabe yung tawa, hindi, nagtawanan. Tawa, pero Oo, yung ating kasing Oo. yung In-enjoy kasi natin. pinag-uusapan po namin, ito yun man yung, Oo, yung Holy Week na Holy Week presentation. presentation. Yung sinushoot po namin yun. So, Oo. mixed emotions po yun Merong talagang kung napanood nyo, panoorin nyo po, promise. Ulit-ulitin nyo. Yung natawa ko, ewan ko ba't ako natawa, yung tawang-tawa na, alam nyo, yung naalala ko yung burol ni Pastor Tony, yung naglalaro lang naman kami ng Scrabble. Tapos natawa kami ng hindi namin makontain na tawa. Yun yung exceeding joy, mga kapatid. Hindi naman dahil tumanggap kami ng 10 milyon, 1 milyon. Hindi doon. Yung pala yung exceeding joy na natutuwa peace yung tayo puso. dahil naglalaro ka lang, tapos yung nga, nagpi-film lang tayo, mayroong sinabi na natawa ako. Hindi ko na-contain yung tawa. Kasi ito pa, oozing love in our hearts, you plant. Totoo naman. Yung mga hindi kaibig-ibig na sinasabi na iibig natin, no? Ako naranasan ko yan, di ba? Yung may favorite tayong, kasama. Pero thank you Lord, nung tinawag akong anak, kaya sabi,
when the Lord is pleased with you, He can make your enemies your friends. Yes. Kaya totoo ang Word of God. So wala nang enemies kasi Wala friends na. na. Friends na. At saka, nauna na siya kay Lord. Bago siya kinuha ni Lord, tinawag pa akong anak nga. O, diba? All this only in you could be found. There's nothing we could want for which you cannot provide. For while we are asleep, you have prepared them one by one. You truly make us enjoy life for which you have begun. For you have chosen us long ago. That was really your plan. That all of us human be likened to your Son. Though we will die, but glorious bodies we will have one. Each day we look forward that all pains and sorrows be gone, that we will be with you forever to the life you have prepared beyond. Love and joy complete, for we would be perfect without defect, savoring precious great moments with you, our beloved Jesus. Even in this life, we already have a foretaste. Dito pa lang sa lupa, mga kapatid, nararanasan na natin ito. Lalo na kaya, kung sa langit pa, no? Ewan ko lang nga, sabi nga ng isang mangangaral, bakit mabubuhay ba kayo ng million years? Kaya gustong-gusto nyo dito sa lupa. Dito sa lupa, lahat ng sakit at sakit, naririto. Kaya di ba, kung pwede lang, mandadiin natin, Lord, dumating ka na para wala na itong mga sakit at sakit. Para wala na ring binabayarang utang, wala ng bills na babayaran, wala ng kuryente tataas, bababa, no? Wala ng tubig, minsan meron, minsan wala. O di ba, wala na yung mga ganon. Kaya mga kapatid, napakasarap ng buhay natin na namumuhay tayo ngayon sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Amen. Biro mo, tayo yung beneficiary. Siya yung namatay. Siya yung naparusahan. Tapos tayo ngayon ang beneficiary. Grabe, kung di ba natin mahalin si Lord ng todo-todo. Na ako nga, sabi ko, Lord, sorry, hindi ko nakalimutan ko kayong sabihan, I love you. I love you po talaga, Lord. Hindi po dahil sa mga blessings, kundi dahil talaga sa kagandahang loob na pinaranas mo, sa hindi lang sa akin, pati sa mga kapatid ko, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, every time na nagsasama-sama kaming 8, talaga napapasalamatan ko si Lord. Lagi namin, minsan sabay pa kami, no, yung nagsasalita na Muslim. Sasabihin ng kapatid ko, Alhamdulillah, kasi praise the Lord yun sa kanila. Sabi ko naman, praise the Lord, magkakasama pa tayo, no? Buo pa kaming 8 magkakapatid. Although yung iba, may mga hypertension, pag tinatanong nila ako, ikaw wala akong maintenance, vitamins. Sila, may mga maintenance sila. Tapos mayroon nga akong kapatid, nagkaroon dito ng, lipoma. Pero thank you Lord, buhay pa rin hanggang ngayon. Yung Air Force na kapatid ko, pinag-pray pa yun ni Sister Lucing yata. No? Thank you Lord. Kasi nung hindi niya alam na pagka binabati ko, nililens kong ganyan. Kaya mga kapatid, napakabait ng Diyos. Yung nga lagi ko sinasabi, it's an understatement. Pagka muni-munihin lang natin yung pagkabuhay na muli ng Diyos, if you think na sa tingin mo, ikaw yung konti pera, sila dami pera, wala ka ganito, sila merong ganito. Huwag mo ikumpara doon mga kapatid. Let us always compare ourselves with what God is doing in our lives. Kay Kristo, ang maging standard natin lagi si Kristo. Yung buhay niya, na dapat tayo yung napako sa krus, pero siya yung napako. Siya yung Diyos na walang kasalanan. Tayo, sobrang kasalanan. Di ba, Dapat tayo yung napako doon kasi grabe tayo, mga tayo. Ako nga, prodigal. Pag inisa-isa yung kasalanan, ako mga kapatid, you will not love me. Pero salamat, may Diyos na nagmahal. Ako kasi nang lumalaban sa gobyerno. Oo. Pero ito naman magandang balita mga kapatid. Meron kasi nagsabi sa akin, Sister Nay, ang ganda naman ng testimony mo. Sabi niya sa akin, naku kapatid, huwag mo na antayin masira yung buhay mo para kay may patotoo. The fact na pinangalagaan ka ng Diyos and you are morally sane, buo ka, walang nangyari sa'yo, hindi ka napingasan, ay sobra-sobrang magtatalon ka sa pasalamat sa Diyos. Amen. Kasi biro mo, hindi ka nabuntis. O sabi ko sa kanya, hindi ka na nalulong sa alak, sa sigarilyo, sa bisyo. No, buti na lang nga, hindi ako sa drugs kasi napaitan ako doon sa drugs. Nag-drugs ka din? Oo, nagsumok lang. Mapait. Sabi ko, ay, pangit. Pero yung cup syrup. Cup syrup. Oo, cup syrup. Sinubukan ko, pati beer. Lumaki yung mukha ko, tapos para ako nakaangat, nagpo-float. Sabi ko, bad trip. Kaya hindi ko na sinundan.
Never ko naman yan. Oo. Sa ano lang ako. Kaya nga, Kaya kung thank you, Lord, hindi kayo dyan, involved diba? doon, magpasalamat kayo sa Lord, Amen. mga kapatid. No? At wag niyo na, no? Wag Oo, na. wag ninyo kaya. Naalala ko nga, sabi ko, kasi Oo. one time si JB, nasa ano kami sa BGC, sabi niya, may mga nagiinuman doon. Sabi niya, ano daw kaya ang feeling ng mga nagiinom doon? Sabi ko, sabi ni Brother Leo. Tapos, ay nako, wag niyong susubukan. Oo, wag Tapos na. sabi ko ganun, ay nako, kung alam ko lang na walang kwenta yung pag-iinom na yan. Naku, mayaman na sana ako ngayon. Promise. Oh, give me five. Totoo yan. Papakayaman ko na siguro ngayon. Kasi ako pag may 20 pesos noon, bibilangin ko na ilang bote ng beer. O, biro mo yun. O, di kung, Every noon salary. Pa yun, hindi, noon pa yun, estudyante pa ako. Kung yung 20-20 inipong ko, aba, milyonaryo na nga tayo Kaya thank you Lord naman at yung ating mga anak ay nakikita na yung buhay na nararanasan natin ngayon. Pati mga mahal natin sa buhay, nakikita na nila kung ano yung natin, yung ating kalalagayan sa pagsunod sa salita ng Diyos at kung paano natin pinahalagan. Kasi 'di ba, sabi nga niya, 'di ba, yung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya. Yes. 'Di ba? Oo. Hindi masukat, 'di ba? Masukat. At hindi masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Diba? Don't Praise waste. God. Kaya Oo. sabi ko nga, don't waste. Oo, Ayun. kaya mga kapatid, dito magbe-birthday. Nako, yung pagpasalamat natin kay Lord Let na us nadadagdagan celebrate. ang ating buhay. Today is April 29, 2025, Tuesday. Happy birthday, kila Oo. Sister Fe Marbid. Sister Flor Lashelda. Sister Cristel Jokno ng ating Kalo. Brother Andrew Flores. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Happy birthday, mga po, kapatid. mga kapatid. Enjoy Ipagpasalamat po. natin yan. Ayan. Ayan. Tapos yung ating repeat new song of the week, Jesus ang Dakilang Pastol. Composed by Sister Ofelia Perez. Ayan. Salamat, Jesus. Hinanap kita at ika'y aking natagpuan. Salamat, Jesus, sa bagong buhay kong puno ng katiyakan. Nakatuon ngayon sa tanglaw ng ilaw mo, dahil sa pag-ibig mo naibalik ako sa piling mo. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwi na ay maging tapat. Papuri, pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng
Gabay at patnubay mo ang aking sandalan. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Salamat, Jesus. Papuri ko sa'yo'y walang hanggan. Dalangin ko ngayon sa tuwing na ay maging tapat. Papuri at pasasalamat ang maiaalay sa lahat ng kabutihan mo na aking namamalas at namamasdan. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sandalan. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Ikaw, Jesus, ang dakilang pastor, gabay at patnubay mo ang aking sandalan. Mga pangako mo ay pinanaligan ko, pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Pagkat ang salita at gawa mo ay isa. Thank you, Lord. Sister Angel. Naka-off. Hello. Yan. Ayan. Alam niyo yung kanta na yan, yung Psalm 23 na yan. Pagka muni-muniin lang natin, yan. Alam niyo, dyan nagpapakita na ang Diyos natin na buhay. Talagang hindi tayo magkukulang kahit kailan. Meron nga po ako narinig na pagtuturo. Kung pera daw po ang problema natin, yan ay isang, ano lang, easy lang kay Lord. Talagang Kumbaga, laging pera, pinakamadali. Oo, pinakamadaling solusyonan ng Diyos. Yan ang sabi. Basic. Oo, maraming mga ngaral na ako narinig na nagsabi, kung pera ang problema, napakadali ng Diyos. Na, kasi kaya niya lang sabihin kay Juan de la Cruz, bigyan mo si ganito. O Petra, bigyan mo si ganito. Meron din akong i-add ko lang po sa experience ko dito sa one time, meron po akong kasi 'di ba, may tinatanggap kami weekly. Tapos gusto ko pong magbigay dun sa isang kapatid natin na mag-outreach. So sabi ko, Lord, nararanasan ko na pala to noon pa. Nagpe-pray ako kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng pambigay dito. Yung mga noon, pag dumating yung pera, nakakalimutan ko na ibigay pala dun sa sinabi kong bibigyan ko. Tapos itong lately, yung mga huling mga panahon, na-experience ko na, na talagang, Lord, gusto ko talaga magbigay dito sa kapatid ko na to. Tapos syempre, hindi ko naman inaasahan dahil natanggap ko na yung pera ko, yung offering ko. Hindi lang maibibigay ko. Kaya nanghingi ako kay Lord. Lord, magbigay po kayo. Nung binigay ni Lord, di tuwan-tuwa na ako. May natanggap ako. Sabi ko, meron naman akong bibilhin sa Shopee. Tapos ganun pala talaga, pinaalala ng Lord, oy, anak, sabi mo, ibibigay mo. Kaya nung narinig ko yun, tabi ko na ito na lang natira. Yeah, thank you, Lord. Talaga namang nagbibigay si Lord. Amen. Totoong nagbibigay si Lord. Mag-pray ka lang talaga at talagang
ma-excite ka dun sa mga gagawin ni Lord? Ako nga nung ibinigay sa akin ni Lord yung be it done to me according to your word, kasi meron siyang sinasabing ipabibigay din. Foreign currency. Yung foreign currency na yun, tinabi-tabi ko talaga yun. Tinabi-tabi ko yun. Kaya nung binigay ni Lord sa akin na be it done to me according to your word, nahirapan ako ibigay kasi yung pagbibigyan, tingin ko, hindi lang tingin ko, mas mayaman pa sa akin eh. Mas marami pa siyang foreign currencies. Pero talagang nung ginawa ko, thank you Lord. So yun mga kapatid, nagiging willing and able tayo kasi He makes us willing and able. So ang aming pong ay conclusion ay isang awit po na binigay kay Sister Ria, pero gusto namin, pinaalala ni Lord. Kasi ito talaga ang buhay natin noon. Nagawin mo na. Sige ta. Sige. Sige. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, Alaalang kahit dilimang siyang naroon, laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. Kaya nga mga kapatid, yung ako naman binigyan din ako ni Lord ng isang kanta, pero yun na ang pinaka hindi ko po kakantahin. Kasi overtime na kami. Oo. Ngayon lang naman kami nag-overtime pagbigay niyo na first time. No, mga kapatid. Kasi talagang pag pinag-usapan ng resurrected life, sobra po yung yan, endless power kasi yan. An everlasting power. Power yan talaga ni Lord na wag nating memenosen kahit kailan. Yung binigay niya yung you fill my life with, He fills our life with good things talaga. He fills our hearts with love. He fills us with Himself. Kaya tayo pong lahat, salamat sa Diyos. Lord, we give you all praises, glory, and honor for what you have done. In Jesus' name, amen. Amen. God bless mga kapatid. Bible study po tomorrow. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.